Ito. Meron pa, si Boy Banil, mga kababayan naman. Oh, may tatanong kay Yorme, si Boy Banil. May nga talaga si Bongbong Marcos sa Semenay. Kingin na nyo dyan. Hindi nyo ba sinasala yung mga itatanong ninyo at hindi nyo ba sinasala yung mga guest ninyo? Ano? Kasi siguro asang-asaw sila na papanig doon sa kung ano man yung naratibo nila si Yorme. Kaso hindi. O pakinggan nyo. Ano daw? Ang tanong ni Boy Banil, mga kababayan, ay putik na. Mike, bakit mo tinatawag na Boy Banil yan? Nagbuhat ng sako ng bigas. Ang lakas manlain niyang putang ina. Nagbuhat ng sako ng bigas. Puking ina. Simula ho dito hanggang dito. Oh. Akala mo, singgapal ng uling yung nandito. Ay, Diyos ko. Ay, sige, tuloy. No, pakinggan natin si Boy Banil, mga kababayan. mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Master. Pari-real talk na naman tong mga ito ni Yorme. Ano yun eh, chismis yun eh. Ayan. Chismis daw. Hindi ho yan yung gusto nilang marinig na sagot kay Yorme. Parang showbiz ang dat. Kasi dapat ina-analyze ng SMNA yung mga itatanong ninyo. Pwede nyo maitanong ng ganyan, no? Nang hindi irerektahin na sagot ni siguro pinahayaan na lang doon sa mga vlogger nila. Yung mga tanong. Renekta ni Yorme. Chismis yun eh. Bakit daw Oo. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. May Ganon din ho tayo, mga kababayan. Naririnig, nakikinig tayo sa mga vloggers nila, sa lahat sa kanila, mga boss chipamo, sir. Doon sa mga pinapakita nila ebidensya, hindi natin maitusok-tusok. Bakit to, mga kababayan, mga boss chipamo, sir? Wala naman pong mga tindig, wala naman pong mga lakas. Di ba? Yung mga maleta, lalagay yung maleta, ganito, tapos hindi mo naman alam kung sinong maleta, kung kaninong maleta yun, o AI. Sabi ni Armo, bayaran ka ng 1,000,000 ni Baste, tirahin mo siya sa wet packs. Pero pag nakaraos ka, siya naman ang titira sa wet packs mo. Diyos ko po. Hindi naman ho tayo nabansagan na Barbie kahit kailan. Tsaka 1,000,000. Hello? Boss naman. Okay na ako sa 2,000,000 sa gym kada buwan na kinikita. Ayos na yun. Hindi na pwede. Magkano? Sabihin mo, 10 milyones. Nako, tapos papatira ka sa Barbie ng Davao. Wag na! Hindi naman kami na nasasabihan ng Barbie. Siya na lang yung okay na yun. Tuloy natin si Yorme. kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon, Aray! Ang sakit! Ako, tingin ko, wala. Sa ngayon, sabi ni Yorme. Kasi hanggang ngayon, wala pa din pong naipapakitang mga ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. yun. Kasi wala namang ebidensya. Aray! Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Correct. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ayan. Ngayon, mga kababayan, kumbaga gusto i-link ni Banat Bay doon sa mga naturo, kaibigan, ganito, nasa ilalim ni Bongbong Marcos, yung mga et cetera. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez. Sandali. Psst, oy, Banat Bay, wala pa. Hindi ko pinagtatanggol si Zaldico. Mga kababayan, ako din naniniwala po ako na malaki ang kinalaman ni Zaldico dyan. Pero hanggat hindi pa napapatunayan o hindi pa lubos na nasasabi, nahuhusgahan, wala pa. Ganun kasi tayo Hanggat wala pang desisyon, mga kababayan, ginagalang pa din natin yung mga tao. Pero sasabihin, may kasalanan daw si
No, naniniwala akong meron, pero hindi ko pa kayang sabihin na rektahan yon. Bigyan natin ng due process. Pagka nahusgahan na, tsaka natin sabihin, magnanakaw na. No? Ulitin ko, hindi ko ipinagtatanggol, naniniwala din ako na malaki ang kinalaman dyan ni Saldico, pero hindi ko pa pwedeng sabihin, ninakaw niya yon hanggat matapos yung paghuhusga po. So si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom Aha. na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. Real talk na naman sila ni Yorme dito. Tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example si President Marcos pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Sandali. Ayan ha. Gusto nila sabihin, si Pangulong Bongbong Marcos ay may kinalaman kasi itinuro o kasama o magkakasama sila nitong sila nila Martin Romualdez at nitong sila Zaldico. So ngayon, merong sinasabi yung mga kababayan natin na meron daw si Boy Banil na mga nabiktima o na-scam daw di umano. So ibig sabihin lahat kayong mga supsuperos dyan, mga scammer kayo. Kung ganong logic ang susundin natin. Di ba? Si Nino Barsaga may sinasabi, meron daw kayo kasamahan dyan. Isang wheelchair kailangan. Lahat daw. Lahat ng nag-followers hiningan ng wheelchair. 10 wheelchair yan tayo kailangan. Di ba? Ang si Boy Banil, may mga nagsasabi ng scam daw ho dati yan. At meron pa, kundi ako nagkakamali, yung sa bata na kinasama or something like that. Di lahat kayo, ganyan din. Di ba kung susundan natin yung logic nitong sila Banat Bay? Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So ang point ko is that, ito ang naratibo naman ng mga DDS at yung iba ho, mga kababayan, ay si Saldico at si Martin Romualdez. No, magkasama yan. Tumpukin natin, puntahan natin yung sinasabi ni Yorme. Yung iba na associate no? Pwedeng si Saldico alam yan, pero si Martin Romualdez hindi niya alam kung ano ginagawa nung kasama niya. Di po ba? Kaya hanggang ngayon walang ebidensya, mga kababayan Tutok-tokan na ako ng misis ko. May pupunta kami birthday party nung kaklase nung anak ko di ho ba? Kaya hanggang ngayon po walang naipapakitang ebidensya laban po doon kay Congressman Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya po kung maririnig ninyo, magnanakaw si Martin Romualdez. Simple lang po ang isasagot nyo dyan. Ilabas yung ebidensya. Ganun lang po, no? Ganun lang po. Tingnan natin kung mayroong mailalabas na ebidensya. Kapag kami nailabas na ebidensya, saka mag-usap. Pero kapag walang nailabas na ebidensya, bakit pag-uusapan? Di ba? Ganun lang po yun, mga kababayan. Tutok-tokan na ako ng misis ko. Yung malilate yung anak ko doon sa birthday party, ako'y magpapaalam na po. Itutuloy natin to bukas ng umaga. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.